So ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang hapon po. Nandito po ako ngayon sa Barangay Hall ulit ng Dagit, dito po sa pabahay natin sa mga Manide. Bali, umorder po ako ng 400 pieces na pawid at magbububong na po tayo. Ayan po yung pawid na na-order natin. Bali, sa jeep ko na lang po yan isinakay kasi mas maganda po na isahan lang yung biyahe. So ayan po, aakyat po kami ngayon, medyo hapon na, mga alas 4 na ho ng hapon. Aakyat po kami ngayon sa pabahay at may babayaran din ho tayong kawayan doon na mga ipinaputol po natin. So ayan, inaantay lang po natin ang mga kasamahan po natin na kapulisan. Aakyat din po kami doon para po makita natin kung ano yung natapos na po na ginawa-gawa doon. So ayan po, abangan po natin ang ilan pa pong pabahay ngayong buwan. So ano sir? Sige sir, okay lang. Sa akin naman sir, nakaharap ito. Ayan si sir, dumaan si sir. Sasamahan po nila tayo na makaakyat ulit doon. At bali may mga nauna na ho doon. And then bukas, ini-invite tayo dito nila sir. May program daw dito, may pabudel fight din. So baka makabalik tayo bukas. Every other day po kasi ang akyat ko dito. Kaya medyo napapadalas ako dito sa Barangay Dagit. And then natutuwa naman po tayo dahil nga po very supportive po ang mga tao po dito. Yan, Barangay Council, mga pulis, mga sangguniang kabataan. And meron din pong ibinigay sa atin na i-scout po natin isang lola. Nakasamahan niya po ang kanyang mga apo. So nasa kabilang ilog daw po. Baka po bukas tatawidin ho namin pagka napaaga po ako dito. So eto po, paakyat na po kami sa mga Manide. Ayan sila sir, may mga dalang pawid. Ayan, mano-manong pag-aakyat. And then ito rin, ang mga kabataan, ayan kasama po natin ang mga kabataan. Representative po yan ng sangguniang kabataan ng Dagit. Ayan, tulong-tulong po. At ilang araw ba akong hindi nakaakyat dito? Siguro mga 3 araw. Hindi ko pa po alam kung anong maaabutan natin sa taas. Pero sabi ni sir, bububungan na lang daw. Kaya ngayon po, may dala po tayong pawid. Buti nga ho ngayon, magandang panahon. At madalas po dito ang ulan sa Camarines Norte. Mano-mano lang ho ang pagbibitbit. Yung kawayan po, pag yung kawayan kasi mabigat, kalabaw ho ang nagdala doon sa taas. Ayan, ito na naman. Paakit na naman ho kami. Kung saan po itinatayo ang mga pabahay para sa kababayan nating mga Manide. Ando na sila sir, may mga nauuna na. Medyo hapon na ho ang pag-akyat namin. Ayan, syempre, nagpapasalamat ho tayo kay Tita Peng of USA. Ayan, maraming salamat po. Sa RFI family, ayan, maraming salamat din po. Sa RFI family, ayan. At maraming salamat din po sa ating major sponsor, si Ate Inday ng Singapore. Ayan. Si Ate Inday, hindi tayo pinababayaan. Laging nakasuporta si Ate Inday kay Daddy Donut. Medyo masikip po yung daan dito. Kung mapapansin nyo. Tatawid na naman ho kami ng ilog. Ayan. Makakabisa ko na yung daan dito. Makakabisado nyo na rin yung daan dito. Sa araw-araw na pagpunta dito. Medyo madilim ang daan. Ayun na sila sir, nakakatawid na sila ng ilog. Ayan sila sir. Ba't sir? Nalaglag sir yung cellphone? Nalaglag po? Oh. Ayan, ito pong nahuhuli na lalaki na naka all black na may dala-dala pong pawid. Yan ho dati raw na pasaway dito sa barangay. Pero ngayon, isa na sa mga tumutulong. Ayan, katulong na ho natin. Ayan, syempre.
Ganun po yung nagagawa ng nagkakaisang komunidad dito sa Barangay Dagit. Yung dating pasaway, yung dating hinuhuli nila, ayan, isa na sa kasama natin dito. Isa na sa mga tumutulong. Very good. Mamaya may interview natin siya kasi siya daw yung dito eh. Tawag dito, yung gangster. Siya daw ang gangster dito sa barangay na to, kaya mamaya interviewin natin ang gangster na ito. Madalas po siya doon sa barangay hall kasi doon ho naka-istasyon ang ating mga kapulisan. So doon siya kumakain tuwing umaga, tanghalian hanggang hapunan. Basta ang usapan, hindi siya magpapasaway dito sa kanilang barangay. Open siya doon. So ayun naman ho yung ginagawa niya. At ito nga, nakakatulong na ho siya dito. Medyo mahina na talaga ang resistensya ko. Hapon na naman, hinihingal na naman ako. Wala pa ho akong dala-dala niya. How much more kung may bit-bit ako. Ay, kailangan ko na talagang mag-jogging. Pero yung dito yung pag-akyat-akyat ko dito, medyo umiimpis-impis yung aking katawan. Pinagpapawisan ako dito. Ang bibilis nila. Nasa unahan na agad sila. Bukas may event dito. Ang kapulisan at kasundaluhan. So ini-invite ho tayo. And sisikapin natin na makabalik. Ano po? Hingal na agad ako. At sa po pala, mga nagtatanong bakit daw ho mga sundalo at pulis ang aking mga kasama dito. Itong area ho kasing to medyo delikado and then sa pakikipagtulungan po ng ating kasundaluhan at kapulisan, ayan, for security reason din po yan. And then yun din po yung program kasi ng ating mga kapulisan, kasundaluhan, na ilapit yung mga pulis po natin at sundalo sa komunidad. So ayan, dito na kami. Ayan na bahay na. Ganda. Preskong presko. Ilang piraso yan? Ayan, bahay. Ay, di isang larguan yan. Tracing isang tracing haba. Ano sasabihin ko? Ito na ho, ang gangster ng Pinas, tama ba? Yes. Na dating pasaway pero ngayon Nagbago na. Ayan, ano pangalan mo, sir? Ako po si Frederick Horia. Ah, Taga Proctres, Dagit, Labo, Camarines Norte. yan. Anong kwento ng iyong Hinahiya. buhay? Isa lang po akong anak ng mahirap. Tapos, yun, di nakapagtapos. Kaya ito lang, tambay lang, gangster lang. Gangster lang. Pero tumutulong naman ako sa mahirap. Ayan, very good yun. Saka po yung mga pulis, mahal na mahal ko po yan. Dahil di nila ako pinababayaan. Oo. Napabayaan man po ako nung amo ko sundalo, ni Sir Mike. Pero andyan man yung mga pulis. Tumutulong sa akin pag walang-wala ako. Binibigyan nila ako ng allowance. Oo.
Tapos pagka napakain po nila ako. Yun lang. Yun lang po. Oo. Kaya ngayon, Salamat po ako sa mga pulis, sa lahat ng mga otoridad, sa Oo. PIDEA, sa mga army, huwag lang sa mga kapula. Yun lang. Thank you po. Ngayon, hindi ka na pasaway. Hindi na po, nagbago na po ako. Ayan, nagbago na siya. Dating pasaway. So, ayun na po yung kawayan. No? Kulang pa yan. May isusunod pa raw pong mga kawayan dito. Yun. Ay, ayan si sir. Sir, marami sir nagtatanong bakit daw yung bahay dito walang pinto. Okay, yung po kasing katutubo nating Manide, yung traditional house nila, kung mapapansin natin, kung makakapunta po kayo sa mga village nila. So, hindi po ganito parang ka-develop yung bahay nila. Medyo maliit lang. At ang purpose po nung walang pinto talaga, yun yung nakaugalian talaga nila na bahay. Wala pa po ano. So, doon naman po tayo mag-a-adjust sa kagustuhan nila kasi sila naman po yung titira dito. Opo. So, kinausap po natin yung chieftain ng Manide and then si Kagawad ng Manide. So, sila po yung nag-propose na ganito po yung gusto nilang bahay. Para at sila, tapos convenient, na kahit medyo modern na yung style ng bahay, nakaka-adapt pa rin sila kasi naaalala pa rin nila yung mga dati nilang tinutuluyan. Opo. Bakit pala sir, instead de yero, nakapawid tayo? Yun, isa pa po yun. Tulad na po na nabanggit ko kanina, yung traditional houses po kasi ng Manide, nasanay sila dun sa nipa. Supposedly, dapat nga po yung, ang tawag dyan, yung, yung anahaw. Yung anahaw po. Pero, dahil medyo pinaganda na natin, may forma na yung mas okay naman siguro po kung pawid. Kasi iwas init din pati yung sa bahay nila. Kasi pag yero, alam naman natin yung init niyan pag tag-init saka yung pag maulan, maingay. So hindi naman natin siya lalagyan ng kisame para presko. Ano po? Opo. Tsaka sir, sabi nila, malaki na raw ito eh. Ito po kasi, gusto pa nilang litan? ito po kasing babahay, hindi naman talaga siya totally intended sa isang family lang. So sa atin naman, pag-aralan din natin sa ilang beses tayong pumunta sa mga village ng Manide. So parang nakaugalian na din nila na share sila ng sa bahay. Parang sa atin din, bawa may anak ako, Extended magulang. family. Yan. Extended family. Saka sila kapag meron silang mga occasion, parang ganyan na galing sa ibang lugar na mga katutubong Manide din, ini-invite nila sa kanilang bahay, so sama-sama sila doon. So hindi talaga siya totally intended para sa isang family lang. Opo, kaya medyo malaki. Oo. So, ayun po. Ayun sir, yung isang yon, masisimulan na natin yan sir. Opo, bali dito po sa isang bahay, inintay lang po natin tumigas yung buhos ng semento sa poste niya, So siguro by next day, the following day, makabitan na siya natin ng pawid. Opo. So sunod natin yung sawali. Grabe sir, ang bilis niyong gumawa. Ilang araw sir ginagawa yung isang kubo? Bali, sa maghapon siguro kung bibigyan tayo ng magandang panahon, nagpapasalamat din tayo sa mga kabataan ng Barangay Dagit at saka yung mga sa local government, sa Barangay Dagit na katulong natin sa manpower. So, hindi din matatapos ito kung hindi dahil sa kanila sa tulong ng mga taga Barangay Dagit. Nagulat nga sir ako, ang bilis matapos. Opo. Bigyan lang din tayo sir ng magandang panahon para matapos agad. Ganitong panahon. Opo, ganitong panahon lang. Bigyan lang tayo ng ganitong panahon para matapos agad natin. Para matuloy-tuloy na po yung project ng Daddy Donat TV para ma-turn over na din po natin sa mga katutubong Manide. Ito na yung magiging bagong village nila. Yes po. Ayan Maganda. So, bilis lang sir eh. Opo. Siguro isang araw tapos yan. Kaya po. Kaya na sir. Lang tayo ng magandang panahon. Kayang-kaya po maghapon. So, ayan po, ang lawak ng lupa ng mga Manide. Sunod sir na project natin, pananim? Yes po. Para meron din silang livelihood. At para yung mga kababayan nating Manide, hindi na sila lilipat-lipat ng ibang lugar para maghanap sila ng pangkabuhayan. Kasi ang nature nila sir, pagka wala silang hanap buhay, talagang lumilipat sila. Yes po. Opo. Ganun po ang talagang nakasanayan nila. Pag wala silang mapagkukunan ng pagkain, hahanap sila sa ibang lugar. Pero dito sir, ang nakausap ko si Kagawad, meron na daw silang percentage sa maaalis sa nyog. Meron po. Bali, napag-usapan nila ni Kagawad Romero ng Barangay Dagit.
Hindi ko lang sigurado kung ilang porsyento po yung pero may share po sila dito. Kasi sila naman po yung magtatrabaho. Tsaka ano sir, yung interview ko nga doon kay kuya nung isang araw, magtatanim na talaga sila dito para hindi na sila palipat-lipat. Opo. Yun yung... Mas maganda po yun para at least meron din silang makukuha mong pagkain, hindi na sila bibili, hindi na sila maghahanap sa ibang mga. Opo. So ang hahanapin na lang natin sir, yung mga seedlings para sa kanila. Po ang hanapin natin yung seedlings para sa pananim nila. At sabi naman po ni Sir Agito, meron na siyang kausap sa Meron po, Department of Agriculture yata. Opo, meron po. Bali nilalakad po natin yan ng RPSB na magkaroon makapag solicit tayo ng mga seedlings sa iba't ibang mga agency para matulungan sa mga kasama nating Manide. So ayan po, maraming salamat sir. Thank you po. Saludo sa ating mga kapulisan dito sa Barangay Dagit. Ayan. At sa Sangguniang Kabataan, syempre sa Barangay Council at sa AFP na nagsisecurity din sa atin dito sir. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Eto, bababa naman ho kami. Aray ko, muntik pa akong mapadulas. Buti na lang may naapakan ako. Ayan, maraming salamat po sa nananatili pong nakasubaybay at nagtitiwala kay Daddy Donat. Suportahan po natin ang ama ng Kalingap, si Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna. Ayan. Rachel Morales Vlog, Roel of Malalag, Probinsyano 2.0. Siyempre, si Daddy Donat TV. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo at ingat din ako. God bless us all. Puso isip na bang susundin ito, di alam ang gagawin. Hayaan na lang ba na nang magdikta ka? Di alam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip na bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na mo? Ihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito, pagkat mahal kita. Di sigurado, kahit alam ko, di sigurado, kahit alam ko, dahil alam ko, lagi sinasabi sa sarili, di magtatagal lang. Pantasyang pinili, kahit mali, iibigin ka. Sinasabi sa sarili, di magtatagal lang. Pantasyang pinili, kahit mali, ibigin ka. Ayos pinabali mo. Gusto nang mawala pero kusang bumabalik. Mga tanong na umiikot, iniisip ang sagot at lunas sa akin kung sakit sa galit ibang tumatamo. Ikaw bang kasalanan? Pag bigla na lang nagbago, masyado na malabo. Teka muna sandali, sarili di mabagali.